Nagkaroon na naman ng unarmed combat sa pagitan ng mga Pilipino at Chinese sa West Philippine Sea kamakailan. May mga paghahabulan, pagtatalo, dahil meron po silang kani-kanyang ipinaglalaban sa isa't isa. At ito naman ay nangyari sa pagitan ng mga mananampalatayang Hudyo at mga mananampalatayang Hentil. Meron po kasi silang magkaibang point of view, kaya nagkaroon ng disagreement o pagtatalo. Subalit, ganun pa man, ay tinuruan po sila ni Apostol Pablo na hindi nila kailangang magtalo-talo. Dahil maaari namang mag-unawaan na lang kung parehas po nilang ipagkakatiwala sa Diyos. Iiwanan ang kanilang konsensya sa ilalim ng pamamahala ni Christ. That's why I entitled this message, Conscience Under Christ. Samahan niyo po akong basahin natin sa Romans 14, verses 1 to 4. Tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahihina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya'y karapat-dapat o hindi. At ituring naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Oh Father, nagpapasalamat kami dahil narito kami at sasambahin ka namin at makikinig kami ng inyong salita. Panalangin ko po na ang inyong salita ay magkaroon ng tunay na kabuluhan sa amin at maibigay ang mensahe na nais ipahayag ng inyong apostol na si Apostol Pablo. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong maupo. Ang Roma o Romans, alam natin na ito po ay kabisera ng bansa ngayon na tinatawag na Italia, na kung saan ay isinulat po ni Pablo yung sulat na ito. Ang original na mga taong naninirahan po sa loob ng Rome ay mga Hentil. Subalit, sa paglipas po ng panahon, dahil ang sentro po ng Roman Empire before ay ang Roma, marami pong mga Hudyo noon ang tumungo roon upang makipagpalitan ng kalakal or trades. So, bukod doon mga kapatid, dumami na ang mga Hudyo sa nasabing lugar dahil po sa pagkakaroon ng pagbihag noon sa mga Jew. At kung naaalala nyo po, yung nangyari sa Acts chapter 2, yung tinatawag na Pentecost. Ito po yung pangangaral ni Apostol Pedro sa Jerusalem. So pumunta po sila sa Jerusalem at narinig po nila yung pangangaral ni Peter. Acts chapter 2, sinabi po doon, visitors from Rome, both Jews and proselytes. Kaya marami pong mga Bible scholar ang naniniwala na itong mga mananampalataya sa Rome na sinulatan ni Apostol Pablo, ang pinagmulan nito is yung mga Hudyo at proselytes na pumunta doon, na nakarinig ng Ebanghelyo, tapos nung narinig nila, i-share natin to doon sa ating mga kababayan. So, nung shinare nila, doon nagkaroon ng mga mananampalatayang Hudyo at Gentiles at doon ngayon, sinulat ni Pablo yung kanyang sulat. At alam natin ng dalawang katotohanan sa dalawang grupo na ito. Noong sila po ay maging mga mananampalataya, may mga bagay po sila na hindi mapagkasunduan. Pagdating sa mga usaping konsensya, may mga Hudyong naniniwala kasi na kailangan pa daw pong ipagdiwang ang mga espesyal na araw. Halimbawa, yung Sabbath na Saturday sa kanila, yung Pasko, naniniwala sila na pwede pang ipagdiwang yun kahit na sila ay mananampalataya na, malaking problema naman yun para sa mga Hentil. Kasi ang mga Hentil, hindi sila naniniwala doon. Okay, so nagkakaroon po ng mga tensyon. At bukod doon, yung mga Hudyo po, naniniwala sila na bawal pang kainin to. Kasi marumi ito. Pero itong mga Gentiles, ano ba naman kayo? Walang bawal-bawal. Lahat pwede niyong kainin. So ang nangyayari, dahil meron silang magkaibang konsensya, nagkakaroon po ng bakbakan.
Kaya nga nagalit yung isang emperador sa kanila at pinalaya sila sa Rome. So, malaking usapin ang bagay na yan noon. Lumaki ng lumaki ang tensyon sa pagitan nila. Kaya maaalala nyo po, inaddress ni Apostol Pablo sa mga nakaraang pangangaral natin, inaddress niya na magpakumbaba kayo sa isa't isa. Kasi may bangayan. Naalala nyo po, ipinangaral natin na magmahalan tayo. Naalala nyo po, ipinangaral natin na huwag magmalaki sa isa't isa dahil ganun yung nangyayari doon. Bukod sa may problema nang malaki sa culture nila na pag mayaman, igagalang, pag mahirap, ibabagsak, may problema na nga sa culture nila, may problema pa sa loob ng iglesia. Kaya yung pressure ni Pablo, na sulatan sila at itama sila, ay ganun na lamang. At yan ang dahilan kung bakit naisulat po ni Paul ang Romans 14, upang bigyang kalinawan ang issue sa pagitan ng dalawang grupo. Kaya mapapansin nyo po sa verse 1, nakalagay, tanggapin ninyo ang mga mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Binanggit po dito yung salitang kuro-kuro. Sa King James Version, ang ginamit ay doubtful disputations. Ito ay pumapatungkol sa mga sekundaryong bagay, mga bagay na hinayaan na lang po ng Diyos na desisyonan natin sa ilalim ng ating konsensya bilang mananampalataya. So ito ang mensahe ni Pablo sa atin. Tanggapin natin ang isa't isa hingil sa mga bagay na hinayaan ng Diyos na desisyonan ng ating konsensya. Ang tawag po dito sa Christian theology ay Christian liberty. Tawag din ng mga theologian ay adiaphora. Ito ang mga bagay na walang kinalaman sa ating kaligtasan. Again, ang sabi ko kanina, ito ay secondary. Okay? Kasi ang unang-unang dapat hindi makompromise, hindi magbago, halimbawa yung salvation by faith, salvation by grace, pero yung mga usapin na pangkonsensya bilang Kristiyano, ikaw na bahala doon. Ikaw na yung may desisyon doon. Ayon sa panukat o prinsipyo ng banal na spirito sa iyong buhay. Kasi may mga tao na ipinipilit nila ito, pinipilit mo, hindi nga pwede sa konsensya niya. Hayaan mo siya yung magdesisyon. Kung papansinin po natin ng verse 1, ang sabi diyan, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala. Huwag hamakin ang taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang, at huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman. So idinidiin ni Pablo na tanggapin po nila ang isa't isa at huwag silang manghamak o humatol. Kaya ito po yung dalawang punto natin. Ang malakas ay huwag manghamak, maging mapagpasensya sa mga kapatid. Pangalawa, ang mahihina ay huwag humatol, bagkus maging katiwala ng mga bagay. So una, ang malalakas ay huwag manghamak, maging mapagpasensya sa mga kapatid. Yung pong sinasabi ditong malalakas, ito po yung mga hentil, mga Kristiyanong malaya ang kanilang konsensya. Okay lang silang kumain ng mga pagkain na to na hindi sila hinuhusgahan ng kanilang presensya. So yung sinabing malalakas dito, mga hentil, at yung pong utos sa kanila ay maging mapagpasensya sila doon sa mga Hudyong mahihina na hindi pa malago ang kanilang pananampalataya. Kaya pansinin niyo po yung verse 3, huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. Sinabi ito ni Pablo dahil may mga hentil po na humahamak sa mga Hudyo. Hinahamak nila yung mga nagsasagawa ng mga bagay na nakagisnan nila sa kanilang unang pananampalataya. Alam po natin ang sitwasyon po ng mga Hudyo, di ba? Galing po sila sa pananampalatayang Judaismo. Itinuro po sa kanila na huwag silang kakain ng mga pagkaing marurumi. Sinabi sa kanila yan sa lente ng Mosaic Law. Ano-ano yung mga pagkain na yon? Huwag silang kakain ng baboy. Huwag silang kakain ng dugo at iba pang mga hayop na biyak ang mga paa. At huwag din silang kakain ng mga lamang dagat na may kaliskis. Kahit Christian na sila, yung conscience nila, hindi pa rin magawang kainin yon.
At bukod sa mga pagkain prohibited sa kanila, ayon sa Mosaic Law, sila ay nag-o-observe pa rin sa mga special na araw na nakagisnan nila. Ito po yung Passover o Paskwa. Ano pa yung Feast of Unleavened Bread? And then yung Feast of Tabernacles. At ang Day of Atonement. Pag may mga kasalanan silang nagawa, pupunta sila sa Great High Priest at magdadala sila ng mga hayop at yun yung susunugin para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. And more. Ginagawa pa rin nila yon kahit Christian na sila kasi mahirap sa kanilang konsensya na bitawan yung mga bagay na natutunan nila before. So alam po ng mga hintil noon ang kaganapan ng lahat ng yon ay anino lamang ng Panginoong Jesucristo. Alam nila na hindi na dapat ipagdiwang pa ang mga feast na ito. Alam nila na pwede ka nang kumain ng mga pagkaing marumi sa paningin nila. Alam po yun ng mga Gentiles. Pero ang totoo, alam din po yun ng mga Hudyo na lahat ng yun ay tapos na. At hindi na dapat ginagawa, hindi na dapat pinagdiriwang. Pero dahil sa konsensya nila, hindi po nila maiwanan. Alam ng isip nila na pwede nang hindi gawin na mag-observe sa mga special na araw at alam nila na wag nang na pwede nang kumain ng mga maruruming pagkain. But the situation was they knew it intellectually, but their conscience could not keep up with their knowledge. Alam nila ito sa isip, ngunit hindi kayang sabayan ng kanilang konsensya ang kanilang mga kaisipan o kaalaman. Naiintindihan ng isip nila ang kalayaan, pero nanginginig pa rin ang kanilang mga puso kapag humahawak sila ng pagkaing ipinagbabawal ni Moises mula sa kanilang pagkabata. Alam nila na tapos na ang mga yon, pero dumarating pa rin ang araw na hindi nila ginagawa at natatakot silang gawin dahil naririnig nila ang tinig ni Moises sa lumang tipan. Iyan mismo ang hindi isinasaalang-alang ng mga hentil. Palibhasa kasi ay wala naman po silang ganoong uri ng tradisyon. Napakadali at napakagaan para sa kanila kasi wala silang mga bagaheng bit-bit mula sa nakaraan. So kaya ganun na lamang ang tingin nila sa mga Hudyo. Mga praning kayo, parang ganun. Mga makaluma kayo. Yun ang bintang nila sa mga Hudyo. Kulang kayo sa unawa, mga baby pa kayo. Hinahamak nila itong mga Hudyong ito. At dito pumasok si Apostol Pablo sa versikulo 1. Ang sabi niya, tanggapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. Ibig sabihin mga kapatid, kapag sinabi ni Pablo na tanggapin at huwag makipagtalo sa mga mahihinang kapatid, huwag niyong piliting baguhin ang opinyon ng inyong kapatid sa mga usaping pangkonsensya. Bagkus, tanggapin sila at huwag hamakin. Kaya ang punto natin dyan, huwag hamakin ng mga mahihinang kapatid sa pananampalataya. Ang mga ganyang pagkakataon ay totoo sa modernong iglesia. Kasi hinahamak ng ilan ang mga mananampalatayang nagsisimula pa lamang sa kanilang career bilang mga mananampalataya. May mga new members tayo, may mga new baptized tayo ditong mga kapatid, at meron pong matatagal na at maaari mong sabihin na kayo yung mga hentil ditong malalakas na. So, wag tayong maging mapanghamak sa kanila. At huwag nating pilitin yung isang bagay na ikasasakit ng kanilang konsensya. Ayaw ni Apostol Pablo yun. Sa mga ganyang panahon at pagkakataon, huwag ka sanang maging legalista at sila ay pilitin mong biglain gawin ng isang bagay na lalabag sa kanilang conscience. Alam nyo, noong pong 15th century, ginamit po ng mga praile ang pagkatakot sa tinatawag nilang takot sa kasalanan upang pasunurin ng mga katutubo. Kapag hindi kayo sumunod sa patakaran ng church na ito, kayo ay nagkakasala sa Diyos. Kaya ang mga Pilipino noon ay nakakaranas po ng matinding scrupulosity o ang palagiang pag-aakalang nagkakasala sila sa bawat ginagawa nila. Yan ang naging ugat ng bulag na pagsunod. Ito yung legalism na ang sinasabi ay sumusunod ka na lamang dahil sa takot. Alam nyo, may tinatawag tayong obedience due to coercion, blind obedience. Yung ikaw ay sumusunod
Alam mo naman na mali, pero sumusunod ka pa din. So, in that way, nababypass mo yung iyong conscience. Kaya sabi po ng Romans 14:24, ngunit ang sino mang kumakain sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan ay nagkakasala. Sapagkat hindi siya nagiging tapat sa kanyang paniniwala. Ang paggawa ng anuman na labag sa sariling paniniwala ay kasalanan. Kung gumagawa ka ng isang bagay bilang Kristiyano na labag sa iyong konsensya, nagkakasala ka. Kaya huwag mong laruin ang apoy ng iyong budhi dahil ang dulo nito ay pagkakasala. Kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay, maging ito ay sa trabaho, maging ito ay sa iyong pamilya, sa politika, sa iyong relihiyon, na may kasamang pag-aalinlangan sa loob mo, ikaw ay nagkakasala sa mata ng Diyos. Sa totoo lang, ang kalaban mo hindi yung nakapaligid sa iyo. Minsan, nagkakasala ka hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa konsensya. Pag binaypas mo yung konsensya mo sa isang bagay na mali, ikaw ay tahasang nagkakasala sa Diyos. Sa sandaling itaas mo ang iyong mga kamay, o pirmahan mo ang isang bagay na sumisigaw ang puso mo na mali ito, ikaw ay pumapasok na sa kasalanan. Ang pagpilit at pagbaluktot sa konsensya upang masiyahan ang ibang tao ay direktang pagre-rebelde sa Diyos. At ang bawat kompromiso na ginagawa mo dahil sa takot ay unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao at sa iyong espiritual na pamumuhay. Gayahin po natin ang mga Hudyo. Hindi po nila ginagawa ang mga usaping labag sa kanilang kalooban. At bukod dyan, may mga nangyayari po sa loob ng maraming iglesia, yung tinatawag natin na ascetic legalism o yung hyper-authoritarianism. Gaya ng panonood ng sine, gaya po ng pag-aayos o yung pagme-makeup. Pinagbabawal nila ang alak. Yun ay tinatawag na mga adyapora. Mga bagay na hinahayaan sa ating konsensya na tinatawag na neutral, hindi kasalanan per se sa kanyang sarili. Alam nyo, kapag ang isang iglesia ay gumagawa ng mga absolute law para po ipagbawal ang mga ito, na tila ba ang makeup, ang sine, ang alak ay gawa ni Satanas, pag hinawakan mo yan, sa demonyo ka na, yan po ay hyper-authoritarianism. At ito ay ascetic legalism. Nilalabag nito ang kalayaan ng konsensya na ibinigay ng Diyos sa bawat Kristiyano. Nais ko pong ulitin na hindi kasalanan ang mga iyan per se sa kanilang sarili. Ang kasalanan, hindi ang mga bagay. Ang kasalanan ay ang nasa puso ng isang tao. Nagiging kasalanan lamang kung ginagawa ang mga iyan ng may pag-aabuso, ng may pagkalabis, ng walang karunungan, ng walang espiritu. Lahat ng iyon ay mabuti, nagiging kasalanan kapag ginagawa ng labis. Gayunpaman, mga kapatid, hindi ko po kayo hinihikayat na gawin yan at labagin ang inyong kalooban. Dahil yan ang mga usapin na iniwanan sa konsensya natin ayon sa panukat ng ating kalaguang espiritual. Kaya mga kapatid, huwag po kayong mag-alala. Ituturo po natin sa Sunday School ito paglipas ng mga panahon na hindi po ito mga kasalanan. Nagiging kasalanan lamang yan kapag meron kang maling motibo at pinaglabis mong gawin ang lahat ng iyon. Ibig sabihin mga kapatid, hindi ko po kayo pinipigilan dyan, pero hindi ko rin kayo hinihikayat doon sa mga bagay na yon. Depende po yan sa antas ng ating mga pananampalataya. Kaya, gagawin po natin ng isang bagay na may kinalaman doon, kailangan po natin ng maingat na pagtingin sa ating konsensya. Habang ginagawa mo yon, tignan mo yung puso mo, gagawin mo ba to para ka lang magbisyo, para wasakin ang iyong katawan? O gagawin mo moderately na hindi ka nagkakasala?
May mga kapatid tayong mahihina sa loob ng ating pamilya. Huwag po natin silang pilitin sa isang bagay na labag sa kanilang konsensya. Kung sila po ay mayroon pang bagahe sa kanilang naunang pananampalataya, meron pa silang daladalang rosaryo, meron pa ring ribulto sa bahay nila. Sabihin mo ba, oh, Kristiyano ka na, ba't may ribulto ka pa din? Tanggalin mo nga yan. Ayaw ng Diyos yan. Huwag mong gagawin yun. Alam nyo, may nakausap ako noon. Sabi niya sa akin, ay Brother Mark, alam mo ba na nanampalataya na ako sa Panginoon, pero hindi ko pa to inaalis kasi masakit pa sa kalooban ko. Pero hindi dahil wala akong pananampalataya. Kasi meron kasi akong nakagis ng pananampalataya na itinuro sa amin na yun talaga yung Diyos. Kaya mahirap pa para sa akin. O ang sabi ko sa kanya, o sige po nanay, hayaan nyo lang pong kayo po ay makarinig ng salita ng Diyos at pag dumating po yung time na alam nyo na po at malaya na po sa inyong kalooban, sige po, pwede nyo na pong bitawan. Kaya alam nyo, tayo pong mga mananampalataya, tinatawag tayo na maging mapagpasensya sa ating mga kapatid. Kaya alam nyo, may mga mananampalataya talaga na nakikita po yung kahinaan ng iba. Kaya minsan siguro sa inyo, may nagsasabi, Brother Mark, dapat yung preaching mo tungkol sa ganito para tamaan sila. Huwag po tayong magmadali mga kapatid. Kung tutuusin nga, kakasimula pa lang natin. Ilang taon pa lamang po tayo na nakakabangon muli. Kaya huwag tayong magmadali. Sa halip na mag-apura tayo, palitan po natin yung ating pag-aapura ng pagtanggap sa isa't isa. Partikular po sa mga kapatid na mahihina pa o hindi pa lubos na nauunawaan ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang konsensya. Kaya tanggapin natin sila habang sila ay tinuturuan ng salita ng Diyos. O hayaan yung gumawa sila ng sinusunod nila ang kanilang mga konsensya. So ganyan ang Panginoon sa atin. Actually, di ba? Patuloy niya pa rin tayong tinatanggap. Bagamat marami tayong mga kahinaan. Di ba? Noong tayo ay makasalanan pa, pinagpasensyahan tayo ng Diyos. So pangalawa, ang mahinay huwag humatol, maging katiwala ng lahat. Ibig sabihin po ng huwag humatol, huwag mong kondinahin ang mga bagay na ginagawa ng mga malalakas. Kasi dito makikita natin yung mga Gentile, yung mga malalakas, hinahamak nila yung Hudyo. Di ba yun yung una? Nahamak nila. Ngayon naman, yung mga Hudyo, ginajudge naman nila ngayon ang mga Gentile. Bakit kaya? Okay. So, tignan niyo po yung verse 3. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Ang kinakausap po ni Pablo rito, again, is yung mga Hudyo na humuhusga po sa mga hentil na kain lang ng kain ng kung ano-ano, sumpak lang ng sumpak ng kung ano-ano, kumbaga harap-harapan, kumakain sila ng dugo, ng mga biyakang paa, parang siguro, ito kumakain kami, tignan nyo kami. Parang iniinggit pa nila yung mga Hudyo. Kaya ngayon, sa halip na matuwa yung mga Hudyo, tutuwa kami, naiinis kami sa inyo. Parang ganun. So, ginajudge ngayon ng mga Jews ang mga Gentiles. Sinasabi ni Pablo na huwag nilang hatulan ng mga taong kumakain ng anuman. Sa gitna po ng maraming iglesia, may mga gawaing tila kahusga-husga sa ating kapaligiran, sa ibang mga kapatid, sapagkat may mga kalayaan silang ginagawa. Subalit kung ang mga iyon naman ay usaping personal, pang-personal na preferensya, at walang direktang pagbabawal mula sa scripture, huwag natin itong mga husgahan. Yung mga mananampalataya na mayroon ng tatag sa pananampalataya na may ginagawa na hindi mo naiintindihan. Ano-ano po ba yung mga bagay na yan? Halimbawa po, may mga sitwasyon na yung pastor nasa secular work. Bakit nagtatrabaho itong pastor na ito? Akala ko ba maglilingkod lang siya sa Panginoon? Akala ko ba mali yung paglilingkod sa mundo? Akala ko ba na ang tamang paglilingkod lamang ay ang paglilingkod sa Diyos? So bakit siya nagtatrabaho? Legalism po yun. Akala ko ba ito'y Kristiyano? Bakit nakamaong? Mga iglesia po na bawal ang hindi nakadress. Bawal ang hindi nakapalda kapag a-attend kayo ng church. So ang dami po nilang pinagbabawal mga kapatid sa buhay na ito. Pero alam nyo, lahat po ng yun ay nagiging legalista lamang. May mga bagay na bakit kayo naging involved sa politics? Yan po ay tumutukoy sa pagiging legalista. Bakit kayo nakikipagkaibigan sa mga non-believers? Sabi ng Bible ay huwag kang makisabay sa kanilang mundo. Bakit nakikipagkaibigan kayo? Legalism yan. Bakit kayo nakikipagkaibigan sa mga bakla o member ng LGBTQ community?
Alam niyo mga kapatid, I've been there for many, many years. Pinagbabawal ang lahat ng yan. Pero alam nyo, hindi po kailangan ng pagbabawal sa mga yan. Ang kailangan po ay tamang pagtuturo. Kailangan lamang gawin ayon sa tamang konsensya, ayon sa tamang pananaw, sa sukat ng scripture. Ganyang sistema ng legalism, nag-start po yan sa dualism. Ano yung ibig sabihin nito? Noon po kasi sa philosophy, may turo na ang espiritu mabuti. Tapos ang flesh, makasalanan. Kaya ngayon, kung ikaw ay gagawa ng mga bagay na panlupa, ikaw ay nagkakasala. Alam nyo mga kapatid, yung turo na dualism, nakuha po yan ni John Wesley, ang founder po ng Wesleyan Church. Ang teaching ni John Wesley, hindi mo kailangan mag-involve sa mga gawaing sekular at gawaing panglaman. Dahil ikaw ay nagkakasala. Dahil dito sa mundong ito, pwede kang maging perpekto. Kaya huwag kang mag-involve dyan. Alam nyo, yung turo po ni John Wesley na yan, na-adapt po yan ng mga Kristiyano noong 1800s at tinawag po itong higher life movement. Ang ibig sabihin po ng higher life movement, iwasan mo lahat ng bagay na masama sa paningin ng kultura at ikaw ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ito po yung nakakalungkot. Nakuha po ito ng tinatawag natin na fundamental churches. Fundamentalist movement na nangyari sa Amerika noong 1900 hanggang year 2000. At dito po, nagkaroon ng pagbabawal sa mga mananampalataya na huwag kang manunood ng sine, huwag kang mag-games, huwag kang mag-makeup, at bawal mag-ayos. Kaya ngayon mga kapatid, titignan nyo, maraming mga Kristiyano ang ipinagbabawal ng mga yan dahil sa fundamentalist movement. Inadapt nila ang lahat ng iyon at sinabing ito ay kasalanan. Though hindi lamang lahat. Pero maraming nagdi-declare na ito'y kasalanan. Kaya ngayon, nagkakaroon ng guilt sa puso ng mga miyembro sa iglesia. Na tila ba pag aksidenteng nakahawak sila, masusunog na sila. Mga kapatid, sa iglesia pong ito, hindi ko po kayo babawalin sa mga yan. At hindi ko rin kayo hihikayatin. Subalit ituturo ko sa inyo na hindi kasalanan yan, ayon o depende sa takbo ng iyong konsensya. Parang pagkain, pagtulog at paggamit ng phone. Ang pagkain po ba'y kasalanan? Nagiging kasalanan lang kapag sumosobra. Ang pagtulog po hindi masama. Pero pag sumobra ka ng tulog, kasalanan. Paggamit ng phone, di ba sa ating mga kabataan, hindi kasalanan yan. Pero pag sumobra ka, yan po ay nagiging kasalanan. Kaya mga kapatid, iwasan po natin na sumobra sa mga bagay na inuutos na moderate lang. Pag sumobra ka, kasalanan na yan. Sabi po ng Proverbs 21:16, huwag kakain ng labis ng pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Masama po ba ang pulot-pukyutan? So honey is good, pero pag sumobra ka, isusuka mo yan. Ang kalayaan ay laging may kasamang responsibilidad. Ang tawag sa atin ay maging mabuting katiwala ng bawat biyayang binibigay sa atin ng Panginoon. Alam nyo, gaya nga po ng sinasabi ng siyensya at medisina, the dose makes the poison. Kapag sumobra ka sa gamot, pwede mong ikamatay. The same sa pinag-aaralan natin ngayon. Ang dami at abuso ay nagiging lason. Malalakas ay huwag manghamak, maging mapagpasensya sa mga kapatid. At pangalawa, ang mahihinay huwag humatol, maging katiwala tayo ng maraming bagay. So, yan ang konsensyang nakailalim kay Christ. Kaya mga kapatid, sa iglesyang ito, hindi ko kayo babawalin, hindi ko kayo hihikayatin as long as na yan ay ginagawa nyo ng may pag-iingat sa inyong konsensya at pag-iingat sa konsensya ng inyong mga kapatid. Kasi pag yan ay binago ko ang scripture, ako ang mananagot sa Panginoon. Kaya tinuturo ko po sa inyo ang dapat na maging tayo natin bilang Kristiyano. Tayo po ay manalangin. O Panginoon, nagpapasalamat kami dahil nakita namin na maraming ipinagbabawal ang evangelical churches. Pero Panginoon, sa iglesyang ito, hindi ito ibinabawal at hindi naman hinihikayat din. Ito'y itinuturo ninyo sa amin upang maging malaya kami, Panginoon, at huwag kaming makulong sa paniniwalang legalista. Kaya Panginoon, huwag niyo pong hayaan na hamakin namin ng aming mga kapatid
At huwag niyo rin pong hayaan na maging mapaghusga kami sa mga gumagawa ng mga bagay na nasabi namin kanina. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.